Interesado yata ang Northport Batang Pier na makuha ang serbisyo nitong si Vic Manuel mula dito sa SMB. At ang dahilan dyan ay yung kanilang big man na si J.M. Calma ay nagkaroon ng ACL injury. So masamang balita to para sa Northport. Ibig sabihin yan, pag ACL ang injury, isang taong hindi makapaglalaro itong si J.M. Calma. At sayang naman yan dahil ang ganda pa naman ng performance nito. At yung tandem nila ni Cade Flores at itong si William Navarro at Xavier Lucero. So nagkakaproblema ngayon ng Northport at naghahanap sila ng isang pwedeng maging big man na low post threat at mag-fit dyan itong si Vic Manuel. Ang tanong ay sino naman kaya ang pwedeng i-offer ng San Miguel Beer na kapalit nitong si J.M. Calma o kaya nitong si Vic Manuel rather. Alam natin ang San Miguel Beer pinag-iisipang i-trade itong si Manuel pero ang gusto nilang makuha ay power forward din. At obviously ang Northport hindi mamimigay muna yan ng big man dahil yun nga ang kanilang hinahanap ngayon. At sa tingin ko ito si Xavier Lucero at si William Navarro hindi pa yan kaagad-agad iti-trade nitong Northport Batang Pier sa kalagitnaan nitong Philippine Cup. Siguro next season pwede na yung makuha nung isa doon sa mga SMC teams pero sa ngayon hindi pa. At sa tingin ko ang San Miguel Beer hindi muna gagalawin yung lineup nila lalo na at maganda ang nagiging performance sunod-sunod ang kanilang panalo. Kinakailangan muna rin natin syempre tignan kung anong mangyayari dito kay Troy Rosario na magiging unrestricted free agent na dahil ang balita ay yan ang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer. Kung sakaling mag-sign up sa kanila ito si Troy Rosario, pwede na nilang i-trade itong si Vic Manuel at meron na silang bagong power forward. Kaya sa ngayon hindi pa natin masasabi kung anong mangyayari dito pero mukhang itong si Northport Batang Pier head coach Bonitan ay naghahanap talaga ng isang big man na pwedeng pumulo dito sa pagkawalan ni J.M. Calma dahil ang laking bagay niyan at dito siya kay Vic Manuel ng San Miguel Beer tumitingin. Ito po ang balita natin ngayon. Mukhang itong Barangay Ginebra ay gustong kunin ang serbisyo nitong si David Morel na kailan lamang ay naging unrestricted free agent pagkatapos pakawalan nitong Magnolia Chicken Templados. Ayon dito sa latest statement na lumabas mula doon sa office ng PBA Commissioner, ang Barangay Ginebra ay humihiling ng waiver mula sa ibang koponan para makuha nila ang serbisyo nito si David Morel. Ang ibig pong sabihin nito, sister teams kasi ang Barangay Ginebra at itong Magnolia Chicken Templados. So hindi sila pwedeng directly magkaroon ng transaction. Pero dahil ginawa ng unrestricted free agent itong si David Morel, ay pwede na itong kunin ng Barangay Ginebra. Pero syempre, mas may right muna dyan yung ibang koponan na hindi sister teams ng Ginebra. So, ibig sabihin nito, yun ang dahilan kung bakit sila humihingi ng waivers. Ang ibig sabihin po ng waiver ay nire-relinquish na ng ibang teams yung right na makuha itong si David Morel. At kapag yan ay nangyari, pwede nang pick upin niya ng Barangay Ginebra. Ngayon, nandun yung sa ibang teams kung gusto nilang kunin muna itong si David Morel. Ang sa tingin ng iba, baka ang Blackwater Bossing subukan kunin itong si Morel. Dahil kung yung maalala, si Jeffrey Carriazo ang nag-draft dito na siyang coach ngayon ng Blackwater. Pero kung hindi siya kunin ni Carriazo o ng kahit sino pa mang team dito sa PBA, pwede na siya mapunta sa Ginebra. Sigurado na kaya gustong kunin ng Ginebra itong si Morel ay dahil dito sa injury na nangyari kay Jamie Malonzo kung saan 6 to 8 weeks siyang mawawala at nangangailangan sila ngayon ng isang power forward para mag-fill up doon sa spot niya. So sa ngayon tignan muna natin kung ano mangyayari dito kung mayroong ibang teams na mag-express ng interest na makuha si Morel o baka dito na lang siya sa Barangay Ginebra mapunta. Kung sa Ginebra mapupunta ito si Morel, magkakaroon siya dyan ng oportunidad na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin at syempre na mag-fit sa sistema ni Coach Team. Ang isa doon sa mga players na posibleng i-trade itong TNT Tropang Giga ay itong si Kim Montalvo. Dahil nga gumaganda na ang laro nitong si Kim Aurin, may posibilidad na itong si Montalvo ay mawala na ng playing time dito sa kumpunan ni Coach Joe Reyes at hahanap na sila ng isa pang player na pwedeng makuha in case na kinakailangan nga nila na i-let go na talaga itong si Mikey Williams. At ang isang nakikita natin dyan na itong si Kim Montalvo. Kung sakaling mapakawalan nila si Kim Montalvo o i-trade, sigurado ako na maraming mga teams ang mag-express ng interest na makuha ang serbisyo dito. Dahil itong si Montalvo ay isa sa mga mahuhusay na players nitong TNT Tropang Giga. Ang kinakailangan lamang talaga nito ay minuto. Ngayon kung sakasakali nga na i-trade nitong TNT ito si Montalvo, sa tingin ko may mga teams katulad ng Converge Fiber Xers ang mag-i-interest na kumuha nito dahil ito ay isang mahusay na scorer. Nakita naman natin
na kapag ito ay open, ay magiging isang reliable 3-point scorer at yan ang hinahanap ngayon ng maraming mga teams. Kung sakaling ito si Kim Montalvo ay i-trade ng TNT, sa tingin ko magiging okay naman yung trade value nito. Siyempre bilang bench player, hindi siya pwedeng ipagpalit sa isang starter. Pero ang TNT makakakuha naman ng isang mahusay na guard na pwede rin nilang magamit. Sa ngayon siguro hinahanap ng TNT ay isang point guard dahil yun ang kinakailangan nila para humalili dito kay Jason Castro. Sa ngayon kasi ito si Robert Bolick nandun pa sa Index Road Warriors at ito si Reynan Batak nasa Blackwater Bossing. Kaya sa tingin ko, isang point guard ang nababagay sa kupunan ngayon ni Coach Chot Reyes. Lahat ng ito syempre nakadepende ito sa magiging value na ilalagay ng mga teams para dito kay Montalvo. Pero sa ngayon sa tingin ko hindi yan magkakaproblema dahil nagiging maganda naman ang performance ng nasabing player at yung mga team manager at coaches ng ibang kupunan ay nakikita to. Kaya sa tingin ko kapag ang TNT ay gumawa ng aksyon, ang una nilang ititrade ay si Montalvo. Sunod-sunod na ang panalo nitong Reynolds Shine Elasto Painters. Pagkatapos matalo ng 4 straight para umpisahan ng Philippine Cup, 5 straight na yung panalo nila at ang latest nilang tinalo ay itong Northport Batang Pier. As usual, ang ganda na naman ang pinakita nitong si Bobelga at ito ang tinatawag natin na talagang maganda yung scoring streak ni Big Bo ngayon. Sinabi din ni Coach Cheng Yao na bukod dito sa magandang laro ni Bobelga, naging maganda rin ang contribution na nakukuha nila doon sa iba nilang mga players. Ang maganda kasi dito sa sistema ni Coach Cheng Yao, kahit sino dyan ay pwedeng mag-explode sa isang game at mag-contribute hindi lang sa points kundi sa rebounds at sa assists. At mukhang yan ang magandang nangyayari ngayon dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Itong Rain or Shine, alam natin nagka-problema ng last conference dahil yung start nila ang bagal. Pero nakarecover sila nung palitan yung import. Ngayon walang import na nakuha itong Rain or Shine dahil syempre Philippine Cup. Pero yung mga local players nila nag-step up na talaga. At ang iniintay na lamang ni Coaching ay yung pagbabalik nitong si Kit Datu para magamit niya yung kanyang Twin Towers na si Kit Datu at Luis Villegas. Kapag nagkataon, lalong magiging malakas itong Rain or Shine Elasto Painters at makikita natin dito yung magandang harvest na nakuha ng Rain or Shine mula doon sa nakaraang PBA draft. Siyempre, ito si Santi Santilla nag-i-improve na rin. At alam natin yung mga guards nila katulad nila Gian Mamuyak at Adrian Nocum nagde-deliver. Kaya sa ngayon pwede natin sabihin na ito talagang Rain or Shine Elasto Painters isa doon sa mga team na talagang malakas at pwedeng mag-contend dito sa playoffs. Siyempre, lahat yan ay nakasalalay pa rin doon kung gaano kabilis makare-recover itong sila Kit Datu mula sa kanyang injury. Pero umaasa naman si Coach Cheng na magiging mabilis ito. At kapag yan ay nangyari, makikita natin na maganda talaga ang magiging posibleng performance ng Rain or Shine at baka malalim ang maabot nila dito sa playoffs. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo, Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Katsakino Dokusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Anthony Alon, pinabati din natin si Alexis Teterala, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jonald Malyari, si Romeo Conchada, Junjun Angie, Patpat at si B-Boy Matas, Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, Ireneo Salangsang at ang iba pa nating mga taga-subaybay.